Welcome po sa aming beach house. I know we are in Zambales. Hello. Kakakasal pa lang po namin. After 2 years, bumili kami agad ng beach property po. Talagang nasa top of my list talaga magkaroon po ng beach house. Hindi na namin parang isipin na parang kailangan natin pumunta ng iba't ibang lugar to experience yung rest. Ito talaga yung dream ko. Hello, yeah! Hey, Karen! Hello My po! gosh! Alam mo, okay ang biyahe. My gosh! Welcome po sa aming beach house. I know we are in Zambales. Hello. Walang pangalan pa ang beach house Wala niyo. po eh. Okay, pero magkakaroon ba ito ng pangalan? Iniisipan pa po namin. Ang iniisip ko pong pangalan, Agoho something. O, Ago. Dahil puro pine trees po. Oo nga, alam nyo, ang swerte nyo ha. Kasi Baguio to usually. Kasing edad ko po mga pine trees ito, Guys, tignan nyo. 88 po sila Tignan tinanim. nyo gano'ng kataas ang pine tree. Ganda. Gano'n ba kalaki yung, Victor, ang property na ito? Kasi pahaba siya. It's 1,250 square meters. Wow, okay. And you bought this anong taon? 2017, 2018. Bago pa nung pandemic. Yes sir. po. Oo. Kakakasal pa lang po namin. After 2 years, bumili kami agad ng beach property po. Ito hindi pa ba to for rent? Hindi pa po. Hindi pa. Family po namin ang nagpupunta rito pag Pasko, summer, or may nice. birthdays. So dito po kami ng families so, namin. ilang bedrooms ito? 3 bedrooms po dito sa baba, 3 bedrooms po sa taas. Bilang po yan, sakto po sa families namin. All in all po, pwede po 24 people. Kasi po sa isang room, pwedeng 4 people. Ganun Okay, po. can we see the room? Sige po, pakita punta po tayo natin. dito. Sige. Ito yung first room, second room. So, Gano'ng katagal nyo to itinayo? Almost a year. 1 year. Buong 2019 po namin ito hinahanap. Oo, so nung pandemic, nagpapatayo kayo? 2020, tapos na po yung structures. So guys, ito ang room Number number one. 1. In fairness, sino nag-isip ng style nito? Maganda. ako po gumawa nito. Maganda. Pinaglagarian po ng mga puno dito sa amin. May style, may Nilagyan namin ng style. shell. Okay. Wow! Ang cute Ang na! ganda. Oh my Pasok po. God! Sige lang po, pasok Ang lang po. lamig. All the rooms are air-conditioned. Yes po. Opo. It is so cute. Di kita binibiro. Kumuha ka ba ng interior? Or Hindi ikaw po. lang to? Kami lang po ng asawa ko to. Tsaka po lahat po ng mga gamit dito galing Sambales. So ito, look at this detail. Saan to galing? Kami po gumawa niyan. During pandemic po. Opo, kami po. Wait, kayo gumawa nito? Naglagari po, nagpukpok, glue. Ito po, binili po namin sa Dapitan, sa Dapitan Arcade para po may lalagyan ng ilaw. Pero saan nyo nakuha ng idea? Ang ganda ng idea. Ang idea po sa Pinterest. Pinterest lamang. Madali po. Ang ganda. Yung ilaw po, dito po sa Sambales. Nabili po yan. Zambales, Opo. beautiful. And look at even the bed. Ito, ang ganda ng bed. Even the rug, ito ang ganda. Ang ganda ho. Abaka. Abaka. And kahit yung flooring nyo. Opo. Is this a tile na? Style na po, Yes. pero ang style Oo. po ay wood. Kasi po yung You wood know talaga what? gusto namin. I wanted to say sa mga magtatayo ng rest house, maganda na minimize the actual wood. Kasi ang kalaban nyo, anay. Opo. Oo. Sinabi rin niya ni Conrad, ang hirap ng totoong kahoy din Sobra tumitig. po. So ito, mukhang kahoy, pero it's tile. Tiles. Opo. And, ano pa, mas mura pa siya. Totoo po. Diba? And hindi ka pa nagpuputol ng puno. Totoo po. Yes. Diba? May ganun Dito po pa. sa side na to, banig. Ito, banig. Ang aming ganda. pong wall, banig. Yan. Oo, Kinabit I like lamang it. to. So, itong mga vitamins accent. po. Yes po, accent yan. Ang banig. Tapos lahat po, pati po yung mga laundry, ganda. basket Dito kayo lamang natutulog po. ni Victor. Opo, dito. Ito lang po yung room sa lahat po ng rooms na queen size. Oo. Lahat po tig-double bed na dalawa. I see. Ang galing nyo naman. Talagang nag-isip kayo ng vacation house for the family. Yes, Yes. po. Oo. So, ang Airbnb, nung tinatayo nyo to, wala pa sa utak nyo. Parang sumasagi na rin po. Sumasagi. Pero inisip po namin, Papa-Airbnb ba natin o family na lang? Parang hindi pa po namin na-experience yung ganong klaseng negosyo eh. Yeah, Yung yeah. nagpaparenta na umaalis-alis. So, aralin po namin. Kung mag-open po, sa social media po namin, Oo, ang i-post ganda. namin. Offer na. Pero sa palagi niyo, Miss Karen, pwede? Ako, super I mean, the drive was easy. Kasi yun ang important. Ang dali ng drive, ang daling hanapin, and you're in front of the beach. So I'm excited to see that also.
Ito naman po ay ang dining area. Nice, all glass. Opo, Sino pinasal- nag-design ito? Kami Nakita lang po namin sa UP Town, yung bentahan ng halaman po doon. Yeah. May salamin yung ganito nila. Oo, because ito ang ganda, salamin dito, pati dito. The windows, pasok tayo. Opo, pasok Okay. po. Para po pag umuulan, hindi mababasa sa loob. Ay, ang ganda. Ang ganda ng mood. Tignan nyo guys. So, yung kanilang dining area ay gawa sa Ayun po, mga ano rin po, dahon ng coconut. Yan po. modern bahay kubo. Opo, bahay kubo. Alright, eto naman, your dining. I love Yes it. po. Saan Parang po galing? picnic table. Dito Yeah. lang din po, sa Zambales, Hugawa lahat ito. Maraming mga furniture stores po along the way dito sa cute, Zambales. oh. Alam nyo kaya kung maghahanap kayo ng furniture, wag na imported. Pampanga, Zambales, ang dami. And look, napaka-chic ng kanilang place, pero tignan nyo, Semento. diba? Pero wala mapapansin ng nyo. tiles. Mas magandang wala. Opo. Parang ang ganda ng mood. Diba? Tsaka ano po, unnecessary gastos. Guys, ang hangin dito, hindi mainit. Napakagaling po ng Agoho filter ng heat. Wala po kayong mararamdaman masyadong heat sa ilalim. Swerte. Ito, this is natural sand. Opo. Yeah. Ito talaga yon. You didn't move it. Ano Yeah. po, ito po ganyan po talaga siya. Okay. Kasi lang po napuno po kasi ng mga pine needles. Oo. Kaya nag-ano po kami, nagkukay lang po para Cute nito. So, anong ginagawa niyo dito? Kape-kape? ito po yung isang dining area na ginawa po namin para pag gusto po ng ibang tao na mas Na outdoors, mas outdoorsy yung outdoor. feeling. Dito po sila kain. O kaya laro po ng mga board Board games, games, Yes. cards. family, ganyan. I think ang ganda ng pagka-design nyo kasi maghirap mag-design ng lupa na pahaba. Pahaba. So, it takes imagination, ha? Sobrang nahirapan po talaga kami nung umpisa. Lalagay, saan kaya natin ilalagay yung ganito? Kaya po yung dining area nasa labas eh. Hindi naman po pwedeng ilagay doon dahil Yeah. gusto nga namin 6 po yung kwarto para sa pamilya namin. So, ito po, another kubo. Yeah. Dito rin po, tambayan. So, Oo. may tambayan din po dito. Yeah. So, pwedeng umupo-upo. Pwede po mag-tong eats. At ang na-notice ko, meron silang, pakita mo yun. Should I turn on the ano? Yes, a pool. Bago ba tong pool? Opo, kaka-turn over lang po kahapon Oh my ito. gosh. Ito po yung bagong installation namin dito dahil may mga times po na malakas po ang alon sa dagat. Pag may kasama kang bata, nakakatakot. So maganda Oo. po may swimming pool. O, ilang feet ito? 4 feet. 4 feet lang Just po, 4 feet, safe. yes. Actually, that's the best. Hindi na uso nga daw yung pool na ubod ng lalim. May Nung deep end. bata ako, ganun yung mga pool. Hindi na ngayon. Opo. Dapat nalalakaran na. Opo. Okay, so, I noticed, ito, I like this touch na may mga pebbles. Opo, white stones. White Yes. stones. Ito. Nagkaroon ng modern feel. Ang ganda Yung rin sa ito. kabumi This one, po. Sukabumi stone. Eee! Ano po actually to? Infinity siya. Di pa lang po Oo. napupuno kasi kahapon po eh. Tsaka wala pa po yung deck. mapupuno pa to. Pupunin po siya. Yeah. tapos Mag-overflow pa siya. Mapupuno. Pag nahulog dito, saan mapupunta yung Babalik water? lang po. May Filter. ano- Parang kanal po to under that stone, sir. Parang filter Ang po siya. galing! Anong feeling nyo pag nandito kayo sa beach house ninyo? Ano po, nakaka-proud. Yung po, na-feel ko po lagi yung sense of, grabe love, we made it. Yung ano ganun. Grabe nakapag-ipon tayo, nakakapag-ipon tayo, yun po yung feeling namin dalawa. Dati pangarap ko lang to, nagawa natin paunti-unti. Yeah. So kahit parang Lego na binubuo namin, andito na kami now. So napaproud ako, lalo na sa'yo. Thank you, love. Napakaganda ng beach house na to. Paano nyo naisip ito gawin? Bagong kasal pa lang po kami, naglilista na po ako ng mga things na pinapangarap ko. So, pangarap ko po yun magkaroon ng up and down na bahay. Kaya talagang nasa top of my list talaga, magkaroon po ng beach house. Kasi parang feeling ko po, dati pagka parang yung ginagastos ng family namin, pagre-renta kami na, kunyari, pupasok ka pa sa mga resort, ganyan-ganyan. Pero yung meron ka ng sariling property, madadala ko yung family ko, ang laki po ng pamilya namin eh. Tapos po, pag nagkaanak kami, di na namin parang isipin na parang, kailangan natin pumunta ng iba't ibang lugar to experience yung rest. May sarili kang bakasyonan. Talagang gano'n po. Kaya po, dream ko po talaga siya. Ito talaga yung dream ko. Ito, Victor, ano yung proseso nyo sa paggawa nito? Actually, nakakatawa yung first time natin pumunta dito eh. Nakita namin yung lot, tapos
Nag-pitch lang kami ng tent. Tapos sabi, teka, i-feel nga natin yung lugar. Wala pang anything at all. Wala pang bakod, wala pang anything. So, nag-camping kami. So, nag-envision lang kami. Anong gagawin natin dito sa lot na to? Simple lang gusto namin. Kahit kwadrado lang basta may matuluyan lang po na bahay. Yung unang inisip namin talagang sobrang simple lang. Tapos habang ginagawa, parang palaki siya na palaki, gano'n. Nagawa tayo ng kitchen dito sa labas. Palagyan natin ng salamentong ganito. Pwede natin lagyan ng pool kaya. Lagyan natin ng pool hub, ganyan. So, it was fun na parang nakikita namin yung dreams namin. Parang, wow, ito na. Tapos lumalabas na paganda siya ng paganda. Pero wais kayong dalawa sa pera? May pagka-kurips po kami. Kuripot. Mga kurips, hello! Necessary po kasi siya eh. Ang trabaho, lalo po kami, mga awit, hindi naman po lahat pinapalad maging Miss Regine, o Tito Gary, o Tito Martin. Hindi ko po alam kung hanggang kailan. Lagi pong ganun ang mindset ko, di ba? Sabi ko, love, hindi ko alam kung hanggang kailan to. So lahat ng kikitain natin sa iba natin negosyo, tsaka sa trabaho ko, gagawin natin. Invest lang tayo ng invest. Hanggang ngayon po, nag-acquire po kami ng mga properties. Hindi naman parang lagi kang anxious, pero you have to treasure kung ano yung present moment na nagbibigay, nag-yield ng income for you so that in the future, you will not be, Yun talaga, totoong worried. Yeah. Opo. Oo. Alam mo, Victor, isa ba ito sa mga dahilan kaya ka na in love kay Yeng? Yes, actually. Yung mga unang dates namin, pag kinakausap ko siya, parang she always looks far into the future. Ako kasi more of a present person ako. Anong pwede kong ma-accomplish today, ganyan. Siya naman parang, ito yung gusto ko for my future. I want security, I want ganyan. So, parang nagagamit ko yung strength ko, tapos na gagamit ko rin yung yung vision niya. So talagang nagja-jive kami when we work together. Okay, how can I use what I have right now para ma-attain natin yung nakikita mo sa future? Tapos nung first date namin, parang nakikita ko na sa kanya yun. Tapos, lagi po akong dreamy eye date. Dreamy eye. eye. Ako na nanaginip. Pag ito na pang asawa ko, ma-accomplish ko na yung mga gusto ko. Joke lang, love. Cute ka rin talaga. You are a match made in heaven, would you say? Maganda pong titulo yun. Hindi ko po iniisip yun, pero ngayon you're saying it. Maaari po. Kasi po nagtagpo po yung lakas namin at even yung weakness namin. Would you believe, Miss Karen, na in a year parang 3 times, 4 times na kami nag-aaway. Parang naiintindihan namin isa't isa. Kahit yung weakness namin, pag yung isa mas mahina, yung isa magiging malakas. Saan ba kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa church. So, nag-volunteer kami sa isang worship event. Gitarista ako, tapos siya yung parang singer. Singer, of course. Literally. Actually, tamborin po talaga ako. Nakakatuwa yun kasi sobrang torpe po talaga ako. Talagang nakita ko siya dun sa venue. Tapos lahat ng tao parang, uy, sige, ganyan. Ako lang yung hindi bumati sa kanya. Nag-mark po sa akin yun. Nag-mark sa akin, suplado. Suplado. Little by little, habang nagkikita kami, paulit-ulit, dun sa church, doon na yung parang nagkaroon ako ng konting lakas ng loob, na mag-say ng hi. Hi pa lang to. Guys, hindi man lang to ask her for a date. Wala man. Pero ang pivotal moment namin, nagpabalat po siya ng rambutan sa akin dahil hindi daw siya marunong. Pero charot-charot lang talaga yung Miss Karen. Merienda time namin, paano to buksan? Tapos tinitingnan ko siya, akin na nga. Binuksan ko, tapos binigay ko sa kanya. Tapos kunyari lang wala sa akin, pero kilig na kilig ako. Oh my God! Guys, ganyan pag ang couple super together. Tignan nyo naman. Pero alam niya talaga yun. Imposible naman po hindi. Totoo, hindi ko talaga alam, love. Diba, parang hindi ko nga alam kung pipisilin mo, matatalsik ka sa mukha, di ba, ng juice. Hindi ko talaga alam. Tapos tinuruan mo ako. So, when did you ask her for a date? Nung time po na yun, parang for me, parang suntok siya sa buwan kasi yung Constantina, tapos lang ako, normal guy lang ako. So, and nagkakagusto na talaga ako sa kanya. Yung schedule niya, sobrang hectic. So, hindi ko alam kung paano ko siya mamimit or whatever. Tapos merong sa highway namin, nandun yung yung billboard. So, sa may house namin yun. So, every time ako lalabas, magdadrive ako, yan na naman, naalala ko na naman siya. Lala papunta sa church kasi nag-work po ako ng full time Nag-pray na talaga ako kay Lord. Parang, Lord, alam kong sobrang impossible to, pero baka may way na I'll be able to meet her again, tapos mas maging friend ko siya, mas makilala ko. Actually, hindi na nga tayo dumaan sa friendship no? Hindi na. Napunta sa point na I was talking to one of my pastors. Sabi niya, alam mo, wag mo nang he's an American. Sabi niya, wag mo nang pakomplikahin. Tagalog? Hindi, English. Tagalog. Sabi niya, don't make it complicated. Just ask her out for coffee. Hindi mo naman siya papakasalan kagad Just ask her out for coffee. Tapos, why, bakit hindi ko gawin yon? So, nasa Hawaii siya. Tapos, binessage ko siya online. Oy, pwede ba tayong mag-coffee minsan? 1 hour ko. 1 hour ko yun. Bago kaya tayo po, sisend ko na ba to? So, parang sabi ko, sige na nga.
Tapos hindi ko alam kung anong it was a risk na. Hindi ko alam, baka ma-reject na ako dito. Wala na to. No chance na. Pero nakakatuwa naman dahil nag-yes siya. So, Isang reply ko po doon sa isang oras niyang pagta-type. Okay. Okay, yun lang. Okay. Sige, magkape tayo. Oh my. But when did you know that it was more than just coffee? First date pa lang. Miss Karen, grabe Wala pa yun. tong holding hands. Wala pa. Wala. Guys, Hindi pa nga po nagdikit ang shoulders namin. pwede ma-in love na ganon. You don't have to do anything. Tignan nyo to. Nung nagsasalita siya, mukha akong calm, pero yung sa loob ko, yung kaba ko grabe. Sabi ko, bakit ganun? Nung kasama ko naman sa worship team to, wala naman akong nararamdaman. Pero nung first date namin, nung kaharap ko na siya, ninervyos ako. Naku, dehado tayo. Na-predict ko na, mas mamahalin ko to kaysa mamahalin ako. Yun. Mas may in love ako kaysa may in love to sa akin. Ako, lugi ako. So, tinatry ko pang pigilan, okay. After namin nung date na yun, sabi ko, lakad muna tayo. 3 hours naglakad kami around BGC, naka-heels ako. Sabi ko, naku, may in love talaga ako dito. Kaya ko nang maglakad ng naka-heels 3 oras eh. Hindi ako nangawit. Doon sa asap ngayon, tumakbo ka lang papuntang stage, pagbalik mo ng dressing room, para ka nang lupay. Ito 3 oras ako naka-heels, naglalakad ako. Ba't di ako napapagod? Naku, in love na ako, lagot tayo. Sorry easy to get talaga ako, guys. Hindi ko na lang papalawigin. Pero first date namin, pag uwi ko ng bahay, parang sasabog po yung puso ko, namimiss ko siya, hindi po ako mapakali. Hindi ako makatulog, tinawagan ko siya. Sabi ko, hoy, gising ka pa? 4 a.m. 4 a.m. Hindi ako makatulog, alas 4 ng umaga. Gusto mo ba talaga ako? Sabi niya, oo, gusto talaga kita eh. O, pagka itututuloy mo, huwag mo ako iiwanan ha. Sorry, Miss Karen, easy to get. Nakakahiya. Kahihiyan, parang ngayon ko lang ho nasabi yata. Oh my God. Kahihiyan ho talaga. Pa ako nanonood ka, patawarin mo ko. No, but ang gusto ko sabihin dito on a spiritual level, do you believe God had a hand in choosing each of you as a life partner? I believe God gives us freedom na parang to choose and at the same time pero binibigyan niya tayo ng wisdom to choose right. Nagpa-pray na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, medyo lonely na ako ganyan. Parang ito na yung age ko. Parang kailan pa ako, kasi never pa ako nagka-girlfriend before. Ying is your first girlfriend. Ang haba ng hair. Umabot po sa dalampasigan ng dagat ko. Ang buhok ko. Mahihain po talaga ako. Tsaka hindi ako marunong with words. I don't know how to talk to girls even nung time na yon. So, nagpe-pray na ako kay Lord na ganun. Tapos, I hear God telling me na parang that inner voice na, I'll guide you, don't worry. Diba? And even sa church, parang minsan sabi ko, Lord, parang mag-cute si ganito. Pwede naman, parang gano'n. Parang ikaw, binabalik sa akin, Lord, ikaw, kung type mo talaga, then go. Pero hindi pa ako napupunta sa point na parang mababaliw ako. Yung parang gano'n, parang, Lord, hindi ko na kaya to. Talagang hindi ko na kaya. Kaya nangyari yun. Sa kanya yun. Nakakita na ako sa maraming girls, pero nakita ko siya yung, Lord. Doon naman po humaba talaga ang buhok ko. Talaga ba yan? Oo, talaga. Sweet. Siyempre, pag nag-worship ako, may nakikita ko, ay, cute siya. Lord, parang hindi pa eh. Parang nagagandahan lang ako. Nag-worship ka, nakatingin ka sa cute sa baba. Great is our God. At eto ang gem in this place is ang nabili nila is in front of the beach. Yes! Oh my God! Sobrang tuwa po kami nung na-acquire namin to. Dahil napakaganda po ng dagat dito. Tara po. Yan, isipin nyo naman, magigising kayo harap nyo ito. Ang Karagatan. ganda. Paano nyo napili ang property na to? Ano po, kami mag-asawa po, mahilig po kami maghanap talaga ng mga properties. Online lang. Pag may nakita po kami, may contact number. Mini-message po namin agad. Ang dami po talaga namin mini-message. Yung iba po kasi sobrang overpriced. Yung iba naman po medyo malayo. Ito po sakto lang kasi from Manila to here, parang 4 hours lang. Tapos ito po, nung pinuntahan Alam namin. nyo kung may matututunan tayo kay Yeng at kay Victor, yung kasikatan niya sa showbiz, kung ano man ang kinikita nila, ipinupundar nila kaagad. Totoo. Hindi gastos. Hindi Walang ganon. Meron lang po kami once a year siguro po na travel kami, big travel. Pero most of our income, napupunta po talaga sa properties. Oo. Ang goal mo ba talaga passive income kayong dalawa? Opo. Yes, passive yun nga talaga. Oh, bakit Victor? Pag magre-retire tayo, wala na tayong isipin. Finances will not be a problem. So, that's our goal mula nung umpisa ng marriage namin. Oo, good one. First year pa lang po ng marriage namin, Miss Karen,
naghanap na agad kami ng foreclosed na apartment. Alam mo? Tapos isang lola nyo. sabi ko sa asawa ko, Nagkakanap ka ng foreclosed na foreclosed. apartment? Since hindi pa po kami marunong mag-build at that time, ginagawa po namin, re-repair lang namin. So, hire kami ng carpenters, tapos re-repair namin, tapos magpaparent kami, ganyan po. So, ngayon, ang dami na po namin ganong properties, passive income na po kami, puro mga apartments. Ganyan. My gosh! Saan mo natutunan to? Ano po, sa kanya, Yes, nung college po kasi ako, nagbabasa-basa ako ng mga books about finance, gano'n. Tapos parang ano ba tong mga ideas na to? Tapos nung kinasal kami, love, balika, pasukin natin tong ganito. Mukhang interesting siya. Eh, parang gano'n. So, tingnan niyo po ngayon, meron na kaming karagatan. Wow, akala mo naman sa atin talaga lahat eh. Pero sobrang nakaka-happy po talaga, Miss Karen. Yung madadala ko yung family ko dito, tapos nakikita ko yung tatay ko naglalakad, yung mami niyan, daddy niya nagja-jogging dito. Napakaganda po ng dagat. Ang galing At saka ang linis ng tubig Napakalinis po. Wala pang bato. walang bato po. Walang bato. Malambot yan kahit nasa Ano, water. kulay gray lang po siya, Miss Karen, pero sa ilalim, kahit nakapaa ka, walang splint, walang anything. Wala kang mga Apakan. stones. Talagang napakakinis po ng ilalim niyan. Ganda. Yeng, pwede namang showbiz na pangasawa mo, ang dami mo nakikilala because sikat ka. Palagay mo ba, it was also the Lord that brought you to Victor? Same po yung opinion ko kay Yan. Feeling ko po at that time, hindi naman po siya nagmamaganda, Miss Karen. Meron po kasi nanliligaw din sa akin na politician. Tapos meron din pong pastor din po. Pastor talaga. Tapos meron po akong artista din. Ano po natin pangalan? Bakit hindi sila? Yung ano po talaga yung romance ba? Yung pag nakita mo yung tao, yung nag-agree talaga yung buong pagkatao mo, emotionally, mentally, spiritually, lahat. Parang align. Nararamdaman ko sa instinct ko, sa gut feel, siguro po gut feel, gano'n, or ano yun, discernment, na mapapabuti ako pag ito yung taong pinili ko. You are his first girlfriend. Opo. Is he your first boyfriend too? Hindi naman po ako magmamalinis, nag-MU po ko dati. MU naman yun. Pero ayoko din po kasi sabihin nila parang, baka makita ng mga naka-MU ko yung video sabihin. Pero yung official po talaga na sinagot ko, tapos pinakilala ko sa magulang ko, siya po talaga. At ang interesting nito, alam mo sa modernong panahon ngayon, parang napaka-refreshing nito. So, you were saying that the first time that you ever got really intimate was your wedding night. Ano po, nung honeymoon namin sa Singapore and Maldives. Singapore ano? Singapore. Talagang inano po namin pinigilan po namin mga sarili But I find that so, it's wonderful, lalo na if the young kids hear it today. Opo. So, is waiting worth it? Worth it po. Worth it. Worth it. Sobrang worth it. Kasi sa akin, ewan ko sa'yo pero sa akin, love, parang yung value po of yung ganun, physical intimacy, iba po sa akin. Naging sobrang precious po niya na parang it's something that I would just give to you. Sinave ko for that moment na alam kong one na tayo sa mata ni Lord. Parang may something about it. Even now, parang ako din po, yung value ko for it, napaka-lalim. Kung if you value something, hindi mo lang siya basta-basta nilalabas, nilalagay mo siya sa safe, you keep it safe, you keep it clean, you keep it everything. And nakikita namin yung intimacy between the husband and the wife. Ganun siya. Honestly po, Miss Karen, hindi naman din po easy talaga to keep your purity Kasi po, una sa lahat, ang trabaho ko po yung show business. Ang mundo po namin, napakaraming gwapo. Totohanan, usapan na po yan. Ang mga okasyon po natin ay parties, ganyan, alcohol, ganyan. Nahirapan din po talaga ako. Sobrang hirap din po talaga. Pero siguro po, kakasermon ng magulang. Nakip ko po yung takot. Tapos nakatulong pa po na nagsimba ko. Nung nasa industry na po ako, may mga naging kaibigan ako na nagsisimba. Sina Kuya Sam, sina Kuya Piolo, sinama ako sa simbahan. Lalo pong napagtibay, hindi lang turo ng magulang. Parang naging ano rin po siya, dahil din po sa pananampalataya na parang, sige Lord, kung ito yung kagustuhan mo na i-preserve ko to, sundin kita. Ang saya lang na parang we have this na relationship, parang mag-best friend kami. We share, physically, spiritually, emotionally. And now, mentally din po, dahil inalagaan din po namin ang mental health namin ngayon.
alam ko na depressed ka at one Opo. point. Bakit, Yeng? Dahil po yan sa maagang pagtatrabaho talaga. Naipon na yung pagtiniis mo, burnout. Tsaka yung bata ka, parang hindi ka nagkaroon ng normal na childhood. Kaya feeling ko po sa relationship namin mag-asawa, para po ako nagiging child. Naging playful ako. Kasi po, maaga ako nag-work. Victor, paano mo inalagaan si Yeng when she was depressed? Nung una, parang hindi ko naintindihan yung depression. Like most of us Filipinos, parang depression, nag-iinarte lang yan. Ano lang, maarte lang. Medyo nadja-judge ko si Yeng. Tapos sabi ko, uy, think positive ka lang, ganyan. Hindi ko naiintindihan what she's going through. Tapos nakikita ko na parang, wow, palala lang ito ng palala. Tapos parang yung encouragement ko sa kanya hindi na gumagana. Nag-seek na rin ako ng help. Nakikita ko yung sarili ko parang may something wrong din sa akin sa pagtingin ko sa buhay. I also went to therapy. Parang I don't understand my wife. I don't understand myself also. So I want to help her in that process. Natutulungan din ako. So I talked to my therapist. Doon ko lang naintindihan what depression means at saka what it looks like. Ano talaga yung tunay na pinanggagalingan niya. Tapos nakita ko, naiyak na rin ako na parang, love, sobrang sorry na judge kita, sobrang sorry na sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, I did not know na ang lalim pala ng pinanggagalingan ng depression. Mahirap din maintindihan for other people who doesn't experience yung ganong deep sadness, kung what it's really like. Thankful ako na nag-therapy din po siya para maintindihan niya. Kasi nagulat din siya, may anxiety pala siya. Doon ko na-discover. Light moment lang po ito, pero yes, doon mo na-realize. Yes. Meron din pala akong slight depression, may mga ganun din pala ako. Okay, the more that I understand myself, the more that I will understand her. So ayun, na-discover ko rin yun sa sarili ko na that journey. We understand each other more now. Nagka-depression ka dahil sabi mo nga, you were working at an early age. No? Balikan natin, gaano kahirap ang buhay mo nun? Yung parents ko po talaga, nag-work sila both. Papa ko po librarian sa Ateneo, pero lagi pong baon sa utang dahil marami po akong magkakapatid. Tapos mama ko po tinutulungan ng papa. Either magsusunong siya ng bilao pang merienda, banana Q sa human o isda. Pero dumaan po yung point talaga na sa sobrang pagkabaon po ng magulang ko sa utang, talagang sobrang nakapus po talaga sa buhay. So may mga times po talaga na problema namin yung gano'n. Yung may bigas kaya tayo bukas? Meron kaya tayong ulamin bukas? So when you hear your parents argue about sa mga ganong bagay, parang bata ka pa lang, sana kaya ko na mag-produce ng money para hindi na nag-aaway itong dalawang to. Para happy na lang si mama tsaka si papa. 5 years old, nag-iisip na po ako ganun. 9 years old po, sumali na ako singing contest. Doon po ako naka-experience na manalo ng 1.5. Ang sarap sa feeling, binigay ko sa magulang ko. Ha? Meron kaming pang 2 linggong bigas. 9 years old. 9 years old. Ang sarap, salo ako ulit. Nakaka-addict po yung feeling na yun eh. Nagbibigay ka ng relief sa magulang mo. 14 years old po ako, nagbabanda na po ako sa Marikina. Tumutugtog po ako 3 bars in a week. Ang pasok ko po 5 araw. Minsan 2 araw lang po ako nakakapasok dahil nga tumutugtog po puyatan hanggang alas 4. Grabe ka pala. Opo. Tapos ang kita ko po nun, Miss Karen, sa isang gabi, 30 kanta, 250 pesos. So yun po talaga. Siguro po kaya ganun din po kami nung naging mag-asawa. Pag may pera, save. Kasi I really know what it feels like to have nothing. Enough lang or hindi nga enough eh, kulang talaga hui. Pero when I look back po, hindi naman po ako yung parang gusto ko parang maging traumatic lang yung experience niya. I want it to be a learning experience for me para ma-improve po yung buhay ko, buhay namin. Even ang tatay ko ngayon na retired na. So, know the steps how to improve your life. Totoo ba ito? Wala pa kayong plano na magka-baby? Wala pa po right now. When we got married, sinabi namin, after 2 years, nag-baby na kami. Pero ngayon, 8 years. 8 years na kami, parang Because ngayon lang kayo really, parang nagde-date. Totoo. Tapos individually kami yung sarili namin, tsaka each other. Na-realize namin like for Yeng, nakikita ko na parang, ngayon lang siya nagiging bata. So she's been working mula nung early age niya. Tapos parang finally ngayon, I can provide that for her na ngayon, pwede kang maglaro-laro ngayon. Matanong ko lang, how many months or years before kayo nung nag-coffee hanggang sa ikinasal kayo? 6 months po, sinagot ko na siya eh. Bilis lang eh. Tapos after 6 months, 11 11 months na engagement po. And is that better? A short engagement? Nahabaan nga po ako dun eh. Tagal po ng 11 months. Parang pagdurusa ko.
Parang isang taong ka nag-aabang ng ulan na hindi dumarating. Napakatagal. Gusto ko nang makasal para tapos na to, ang paghihirap ko. Kasi yung iba, they're together 4 years, 5 years. Or parang it was meant to be. Siguro po talaga. Baka ano na rin po, kamay na ng Panginoon. Ang feeling ko, ano ang kanta mo para kay Victor? Yung sinulat kong kanta sa kanya. Can you, just a short phrase? Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Kalain mo yun, mag-asawa na tayo. After 8 years. Nakakakilig. Reimagined Yes, po. is out now. Yes, opo, ang aking album na Reimagined ay out now na po sa lahat ng mga streaming platforms sa Spotify, YouTube, and Apple Music. Sana po pakinggan ninyo. 5 kanta po na mga minahal niyo po sa akin, ginawan ko po ng bagong version. Sana po pakinggan niyo. Oo, so bakit reimagine? Binigyan ko po ng bagong version yung mga old hit songs ko at 2 songs na hindi ko po naging single pero naging parte po ng mga albums. Tapos po, Miss Karen, pag-aari ko na po ang aking catalog. So, kaya po talagang I'm so gumagawa po ako happy ng for you. ganitong project para po mabigyan ng bagong buhay yung mga songs. Pag pag-aari mo na yung mga kanta mo, anong kaibahan nun para sa artist? Usually, sa industry po natin, ang label po ang may-ari eh. So, you split yung income. This time po, 100% na po sa akin yung kita ng mga songs ko. Malaking kaibahan yun Malaki for the po. singer. Opo. Ang grabe po, lalo na kung songwriter ka po. So yun po yung goal ko in the future. Sana po, makabuo pa po ako ng mas malawak pang catalog para po pag matanda na ako, Sir Ray Valera po ang ating peg. Do you have a verse, a life verse, na hanggang ngayon, pinangahawakan niyo pa? Sa akin ito, John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I like this verse kasi parang it keeps me grounded. Parang if lahat na gumuho, I know that I have this foundation that I can stand upon, which is God and His Word, and yung love niya for me and for everyone. Yeng. Ano po sa akin, nakikita ko po yung journey ko. Ito po yung ginawa ni God sa life ko. Psalm 23 verse 6. Maiiyak ako. Ako din. Go on. Sobrang bait po kasi ni God sa akin eh. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. He's good. Oo. Bakit dyan ka na-touch? Sobrang bait ni Lord sa akin. Sa dami ng bubu ko po in my life, dami po akong mistakes, even in my career, o sa parents ko, o minsan sa asawa ko. Yung grace niya talaga, it follows me. Sobrang relentless. Parang, Lord, grabe naman yun. Pwede namang hindi na, pero ang sobrang faithful mo. Sobrang thank you, God. Alam ko talagang grace kasi hindi ko talaga deserve. Kaya po, yung verse ko, nayak ako. Kasi, Lord, Bata ka pa ba ganito? parang lumalim lang din po ako nung nasa industry na ako eh. Kasi po, Which is ironic. opo, sobra pong ironic. Gusto ko mag-thank you sa mga naging mentors ko. Kasi tsinaga po nila ako talaga. Kasi po, maangs po ako na tao. Kaya nga po maraming mental health issues, ano. Pero ngayon po, napakamasayahin ko na. Tinutopak minsan, pero mas 80% happy na po. Grabe tong buhay ko. Isa pong buhay na patotoo na kapag nakinig ka sa Panginoon at sa Kanyang guidance, para siya talagang lamp unto your feet. He's gonna guide you. Yeah. You may not see it far ahead. At sometimes it will not make sense kung ano yung sinasabi niya. And sometimes you will ask why, God. Pero alam mo in your heart na ito talagang gusto ni Lord. And you obey. Grabe yung fruit. Naiyak na naman ako. Sorry. Grabe po yung fruit. Oh, minsan hirap kasi talaga ng discipline eh. Ang hirap ng discipline ng magulang. Ang hirap lalo ng discipline ni Lord. Sobra po. Parang God, natutunan mo na masakit. Pag ka na ulit, nak. Okay, bibigyan na ulit kita ng strength. Obey me next time, Ganun yung grace ni God. Na-inspire naman ako sa'yo. I think the lesson of this episode is for me too. At narinig ko, meron ka daw surprise
sa akin, isa sa mga kanta mo. Miss Karen, na-move yung yung album ko i-release next year. Pero paparinig ko to sa'yo dahil, alam niyo po, sobra po kaming fan. Tuwang-tuwa po kami talaga sa inyo. Yung next album ko po kasi is about parang mga toxic people sa buhay natin. May naisip po ako tungkol sa isang, yung nag-cheat na boyfriend. So, ganito po yung kanta. Kakantahin ko, Miss Karen, dami na yung kanta. Miss Karen, next year pa po ito lalabas. Pero sa inyo ko po paparinig talaga. Ito po yung kanta. 1, 2, 3. Bakit extra ka mabait? May naaamoy akong mahiwaga. May pinagtatakpang ka na ba? Nagtanong lang ako, nagiba ang itsura. Late ka na naman umuwi. Sabi mo kasama mo barkada. Well, inunahan na kita. Nagtanong na ako, di sila ang kasama. Nagtiwala ko sa'yo. Ngayon ikaw ay tutiro. Huwag mong daanin sa biro. Huwag ako, magaling ako parang espiya. Matalim mata parang agila. Mabangis parang may antena. Sumasagap balita parang Karen Davila. I am so kilig, guys. Ang ganda nung kanta. It's such a nice song Talaga to po. be part of that for life. Miss Karen, pwede ka bang mag-cameo sa music video na ito? Magkakami ako. Sumasagap balita parang Karen Davila. Tapos lalabas ako doon. I'll do it for you. Love you guys. Miss Karen.